Magandang umaga mga igan, bantay sarado pa rin ng mga pulis ang Kalaanan Compound sa Monumento, Caloocan na para hindi na makabalik pa sa lugar ang mga residente matapos ang naging maras na demolition kahapon. May live report si Atina Imperial. Atina! Yes, Igan, sa mga sandaling ito ay payapa naman dito sa Kalaanan Compound sa Monumento sa Caloocan matapos ang gulong nangyari kahapon nang i-demolish itong lugar. Dahil sa nangyaring demolisyon, nasa kalsada ang ilang mga gamit ng mga residente dito sa Kalaanan Compound sa Monumento, Caloocan. May tricycle, may jeep, may mga plywood at iba pang mga gamit ang nasa harap nitong compound. Nilagyan ng barrier sa pagitan ng kalsada at mga gamit ng mga residente. Ang ilang mga residente dito na mismo natulog. Pero kung may tila nagbabaka sakali pang makabalik o makapagtayo muli ng matitirhan, may isang grupo namang naghahakot na ng mga gamit nila. Upang masigurong maayos ang lugar, may pulis ding nakabantay dito sa may area. Kahapon kasi 5 pulis ang nasugatan sa demolisyon. Ang isa nga sa kanila, tinamaan pa ng bala ng baril sa hita. Sa ngayon, Igan, ay ma-interview natin itong isang residente na dinimolish nga yung kanilang tirahan dito sa Kalaanan Compound, si Mang Samuel Dizon. Good morning po, Mang Samuel. Magandang umaga po. Dito po sa nangyari, sir, nabigyan po ba kayo ng notice na ide-demolish po itong lugar ninyo? Matagal na yung notice eh. Una-una na hindi malinaw kasi ang sinasabi na demolition ay para lang doon sa mga natalo at nagpa-settled. Ngayon hindi nakasuhan at hindi nagpa-settled, ay kampante para doon sa hindi ma-demolish yung bahay. Pero anong nangyari, pagdating ng demolition, bigla-biglaan na lang giniba lahat ng mga bahayan. Kaya nagkaroon ng matinding kaguluhan. Sir, may lilipatan na po ba kayo? Yun ang problema ngayon ng mga mamamayan dito dahil ang mayor na si Oka Malapitan ay hindi man lang nagsasalita o nagbibigay ng relokasyon. So kagabi po, saan po tayo nagpalipas ng ating gabi? Di napilitan yung mga tao dito na matulog sa karsada dahil wala naman talagang relokasyon na ibinibigay. Yun ang isang malaking problema dito ng mga tao. Ano po ang panawagan ng mga residenteng dito natulog sa kalsada, sir? Yun nga, una-una dahil ito ay sabuatan ni Erese at ng nila Yaw at nila Oka Malapitan. Sana ay magkaroon man sila ng puso para doon sa mamamayan na inalisan ng tirahan na bigla-bigla ay relokasyon ang kahilingan ngayon ng mga tao dito. Nabigyan ito ng pabahay o dahil wala man lang kahit isang 5 o simpleng bahay na may bibigay. Kaya mananatili ang mga tao dito sa lansangan hanggat hindi nakikipag-usap si Oka Malapitan. Okay, maraming salamat po, Mang Samuel. Sa kasalukuyan, Igan, dito na nagkakaroon ng almusal o nag-aalmusal itong mga residente at yung sinasabi nga nila kanina na hindi daw sila nabigyan ng sapat na notice. Kaya naman bibigyan linaw natin po ito dun sa mga nabanggit nilang kinauukulan kanina. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. Igan?